paano? Paano? May mga lugar na araw-araw nating dinadaanan. Mga gusali na sanay na ang mga mata natin makita. Pero minsan, kahit pamilyar ang lugar, may pakiramdam na parang may mali. Parang may nakatingin. Parang may naghihintay. At minsan, sapat na isang maling oras, isang maling liko, para makita mo isang bagay na hindi ka na kailanman bibitawan. Ito ang kwento ng isang estudyante, isang hallway, at isang nilalang na hindi dapat nandoon. Nagsimula raw ang lahat matapos ang isang laro ng volleyball sa school grounds. Pagod na estudyante noon, basa ng pawis ang damit niya at mabigat na ang bawat galaw ng katawan. Gusto na lang niyang umupo at magpahinga, pero may last subject pa siya sa itaas, may kailangan pa siyang ihanda. Kaya kahit antok at pagod, pinilit niya pa ring umakyat. Dahan-dahan siyang nagtungo sa lumang gusali ng universidad, ang St. Paul Building. Isa itong gusali na matagal lang kilala ng mga estudyante. Luma, tahimik at may itsurang parang may tinatagong hindi dapat ginagalaw. Habang umaakyat siya, naramdam niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Parang wala ni isang estudyante sa loob kahit oras pa ng klase. Pagdating niya sa second floor, mas lalo pang tumindi ang katahimikan. Mahaba at makipot ang hallway. Dilaw ang ilaw ng mga fluorescent lamp, parang laging pagod na ring umilaw. Ang sahig ay gawa sa lumang tiles na kumakalansing sa bawat tapak. Araw-araw naman siyang dumadaan dito. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Parang may nakamasid. Habang naglalakad siya papunta sa classroom nila, bigla niyang naisipang mag-video. Sabi niya, pang documentation lang daw. Pero sa totoo lang, trip lang. Inon niya ang camera ng phone habang naglalakad. Kita sa video ang mga paa niya, ang mahabang hallway at ang echo ng bawat hakbang. Paminsan-minsan, bumubulong pa siya. Grabe. Ang tahimik dito ha. Papalapit na siya sa kanto kung saan kailangan niyang lumiko pa kaliwa papunta sa classroom nila. Doon niya napansin na mas lumamig ang hangin. Parang may malamig na aninong dumaan sa batok niya. Saglit siyang napatigil pero binaliwala niya. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Tinaas niya ng bahagya ang phone para mas malinaw ang kuha ng video. At doon na nangyari ang hindi niya inaasahan. Pagliko niya pa kaliwa, bigla siyang napatigil. Nandigas ang buong katawan niya, parang naputol ang hininga niya. May tao na nakatayo mismo sa tapat ng pintuan ng classroom nila. Nakatayo sa gitna ng hallway, nakatalikod, walang galaw, walang tunog. Pero may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. Wala itong ulo. Hindi ito nakayuko, hindi natatakpan ng buhok, hindi mukhang anino. Hindi mukhang ilusyon. Literal na wala. Putol. Pantay. Puro liig lang nakita niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Nakatayo lang siya roon. Nakabuka ang bibig. Hawak ang phone na patuloy pa rin nagre-record. Para siyang binuhusan ng yelo. Parang huminto ang oras. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Kumisap siya. Kinusot ang mga mata. Tumagilid ng bahagya. Umaasang ilusyon lang ang lahat. Pero nang tumingin siya ulit, nandoon pa rin. Nakatayo. Walang ulo. At mas lalo pang lumala ang takot niya nang gumalaw ng bahagya ang balikat ng nilalang.
Parang may gustong lingunin, parang may hinahanap o may inaabangan. Pero paano ito lilingon? Wala nga itong ulo. Doon na tuluyan ng hina ang kanyang tuhod. Dahan-dahan siyang umatras, pilit at tahimik. Ingat na wag gumawa ng ingay. Nanginginig ang mga kamay niya. Nanginginig ang boses. Parang nanginginig pati ang kaluluwa niya. Habang papaatras siya, kumalansing ang ilang tile sa sahig. At sa bawat tunog, lalo siyang natatakot na baka marinig siya ng nilalang. Pagdating niya sa hagdanan, hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya ng buong lakas, hindi lumilingon. Pagkababa niya, hingal na hingal siya lumapit sa mga kaklase niya. Namumutla ang mukha niya, pawis na pawis at lutang ang mga mata. Nang tanongin nila kung anong nangyari, halos hindi siya makapagsalita. Ang lumabas lang sa bibig niya, putol-putol. May tao doon. Tapos wala siyang ulo. Hindi agad sila naniwala. Akala nila nagbibiro lang siya. Pero nang sabihin niyang na video niya ito, nagkatinginan ang lahat. Binuksan nila ang phone, pinay ang video, at doon nagsimula ang sigawan. Kita sa video ang hallway, kita ang paglalakad niya, kita ang pagliko. At doon, sa tapat ng pinto, kitang-kita ang isang tao nakatayo, walang ulo. Hindi malabo, hindi anino, hindi rin refleksyon, hindi rin naka-costume. Kahit sino ang makakita, iisa lang ang masasabi, totoo ang nandoon. May napasigaw ng, "Oh my gosh!" May napaatras, may napaiyak sa takot. "Grabe, nangilabot ako," sabi ng isa. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Tinawag nila ang teacher para ipakita ang video. Pagdating ng teacher, halata ang inis niya. Kinuha niya ang phone, pinanood ang video. Sa umpisa, tahimik lang siya. Pero nang lumabas sa video ang headless figure, bigla siyang napaantanda. Malakas, paulit-ulit. "Diyos ko po! Diyos ko po!" Nanginig ang mga kamay niya habang ibinabalik ang phone. Halos hindi siya makatingin sa mga estudyante. Mahina ang boses niya nang magsalita. Hindi ito biro. May nakikita talaga dito. Noon pa. Natahimik na lahat. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ng isa. Pero tumalikod ng teacher. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang usapan. Kinagabihan daw. Pinasaka ang buong second floor. Ayon sa admin, maintenance daw. Pero ayon sa mga janitor, hindi yun ang totoo. Hindi yun ang unang beses na may nakakita ng walang ulo sa St. Paul Building. May mga nagreklamo na noon. May mga hindi pinansin. May nagsasabing, dati raw may estudyanteng na aksidente doon. May iba naman nagsasabing may umiiyak sa hallway tuwing gabi. At may mga security guard na ayaw mag-roving sa second floor kapag 10 oras na. At ang estudyanteng nakakuha ng video, hanggang ngayon hindi niya kayang panoorin iyon mag-isa. Sa tuwing sinusubukan niyang panoorin ulit, parang mas nagiging malinaw ang katawan ng nilalang. Parang mas malinaw ang paggalaw ng balikat nito. Parang mas lumalapit ito sa kamera. At minsan daw, kapag tahimik ang paligid, may naririnig siyang mahina, isang buntong hininga o isang bulong mula sa isang nilalang na hindi niya makita. O baka isang nilalang na wala talagang ulo. May mga hallway na kahit ilawan mo, mananatiling madilim. May mga gusali na kahit puno ng tao sa araw, nagiging iba kapag tahimik na ang lahat. At may mga bagay na hindi kailanman umalis. Kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang gusali at maramdaman mong parang may nakamasid, huwag kang lilingon. Baka sakaling wala na itong ulo. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento.
Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.